Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malinaw na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso, Ama, salamat po. I've found the peace that I've been searching for in a love that's pure and evermore. It's a light that shines in the darkest night, and it's guiding me to do what is right. That I've been searching for in a life that's pure and evermore.
ngang sukatan iyong pagmamahal. Katumbas nito'y ika'y paglilingkuran. Batid kong buhay ko'y hindi sasapat, ngiti ko'y maging lingkod na karapat-dapat. Ano nga bang ipaglilingkod ko? Munting tinig at papuring handog sa'yo. Ano nga bang ipaglilingkod
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. The best way to make every dream come true is to wake up. Be glad God woke you up this day to have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw ang sumainyo pong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mababasa po natin sa Psalm chapter 13 verse 5. Pakinggan po ninyo. I trust your love, and I feel like celebrating because you rescued me. God came to us in loving kindness. We are covered by His covenant with the church, just as a man has covenant with his wife. So we are sure of His love. He proved it when He delivered us from the penalty of our sins. He gave His life to save us. He gave His life to save us when He came in the flesh, as He has planned since the beginning of time. How does it feel to be in love and be in love? Well, in our case, every day is a holiday. We celebrate and give thanks to God for His unfailing love every day. Ang Diyos ay lumapit sa atin na may kagandahang loob. Tayo ay nasakop ng Kanyang tipan sa Kanyang iglesia. Tulad ng isang lalaki na nakipagtipan sa kanyang asawa, kaya tayo ay tiyak sa kanyang pagmamahal. Ipinakita niya ito nang iligtas niya tayo mula sa parusa sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para iligtas tayo nang siya po ay magkatawang tao. Ito ay kanyang panukala mula pa noong simula ng panahon. Ano ba ang pakiramdam nang ikaw ay nagmamahal at minamahal? Sa ating kaso, bawat araw ay isang banal na araw. Tayo ay nagdiriwang at nagpapasalamat sa Diyos para sa Kanyang hindi mabilang na pagmamahal araw-araw. At dahil sa pinadaramang ito sa atin araw-araw, masasabi nating may buong kalakasan, gaya po ng awit ng kabataan sa Most Holy Church na simbolo ng kalakasan, ang mga salitang Praises to the Most High. Most of my life I walk in the dark.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po tayo pumipili ng pamilya na ating kabibilangan. Iniregalo ito ng Diyos sa atin. Kagaya natin na iniregalo ng Diyos sa kanila. Ang biyaya ng pagkakaroon ng kapamilya ay parang mapa. May tiyak na pakinabang mula sa simula hanggang sa marating natin ang ating patunguhan. Upang mapagyaman sa ating puso ang katotohanan ito, ating tanggapin ang ating elderly gem sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom pong muli mga minamahal na kapatid at minamahal na mga tagapakinig. Nawa sumating pong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat at sana patuloy po nating madama, maranasan ang mga pagpapala ng Panginoon sa ating buhay sa araw na ito. Ang ating pong tatalakayin ay isa pong pamagat ng awit ng isang grupo na tinatawag pong SB19. Sila po ay isang Filipino boy band na natatagpo sila noong 2016, ang SB19. Ang ibig sabihin pala ng SB, Soundbreak 19. Yan po kasi silang awit na talaga namang makabagbag damdamin. Ang pamagat po ay mapa. Pwedeng sabihin na ito po ay akronimo, pinaigsing Mama and Papa, o kaya naman, pwedeng sabihin po, ayon po kasi sa diwa ng kalang awit, tila mapa, yung mga iniwang halimbawa ng kanilang mga magulang. Map o mapa na susundan nila sa kanilang paglaki. Bakit ko po minarapat na talakayin natin to? Kasi ang diwa po ng awit na yaon, kinikilala nila yung mga sacrifices, pagtitiis o mga hardships na ginagawa ng mga magulang, ng nanay at tatay, alang-alang sa pamilya, alang-alang sa kanilang mga anak. So doon po sa unang istansa ng awit na iyon, talagang tila baga nasa abroad yung nanay nila. O kaya naman napaka-busy po sa trabaho na dahil doon talagang miss na nila yung kanilang nanay na talagang nagtitiis sa abroad. May inaalagang ibang mga bata, imbis na yung mga anak, di po ba? Nagsasakripisyo na malayo sa asawa at mga mahal sa buhay. Makapagtrabaho lang doon kasi nga napakahirap ng buhay sa Pilipinas. May mga nanay din na talagang busy sa trabaho. Kasi pagka ang tatay lang talaga nagtatrabaho at nandito sa Pilipinas, mahirap makapagtaguyod. Napakataas ang mga bilihin, walang tigil ang pagtaas, yung mga tuition fees. Sa school, di po ba? Pataas din ng pataas. So, nauobliga yung mga nanay magtrabaho din. So, ang diwa ng kalang awit, namimiss nilang nanay nila dahil nasa abroad o kaya nagtatrabaho. At kadalasan, talagang imbis na sarili ang unahin, ang inuuna ng ating mga nanay, tayo na kanilang mga anak, di po ba? Tayo na kanyang pamilya, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya. At lagi po silang nakatingin doon po sa kabubuti natin. Doon po sa awit na iyon, sinasabi rin po na ang mga nanay ang mga naging dahilan, kaya po sila sumulpot sa mundo. Sila po ang kinasangkapan ng Diyos para sila ipanganak at maging tao. Kaya sabi po sa isang part ng awit, Mama, huwag ka na mag-alala, magpahinga ka na muna. Sapat na yung mga pagsasakripisyo mo, yung paghihirap mo. So kami naman. So ba't ko po nakita ng kagandahan ng diwa ng awit na iyon? Kasi may mga anak, kulang po sa appreciation, di po ba? Pagkilala sa mga nanay nila. Maagang gumigising, naghahanda ng pagkain, nagtatrabaho. So ito po'y paalaala sa mga anak na huwag yung kalilimutan ng mga sacrifices ng inyong mga nanay.
May mga nasa abroad, talaga nagtitiis, nagpapadala ng pera. Sa mga anak, mag-aaral kayo mabuti. Maging responsible kayo sa inyong pamumuhay kasi hirap ng buhay doon. Nangungulila, nalulungkot sila, pero naobligang magtrabaho, magmalayo. Anong dapat iganti ng mga anak na pinoprovide ng pangangailangan? Damit, pagkain, bayad sa pag-aaral. Ang pinakamabuting magagawa po, lagi nating i-appreciate sila. Tatawagan mo, papasalamat ka sa nanay mo. Yung ginagawang pagtitiis nila, suklian natin ng masipag na pag-aaral, pagiging responsible na kabataan sa ating mga desisyon, di po ba? Hindi po pwede na maging spoiled tayo o lahat ng gusto mong ipabili, hindi po gayon. Napakahirap ng buhay nila, so magtiis po tayo, magtipid po tayo. Alam nyo, sa mga manufacturing po, halimbawa sa mga kumpanya, halimbawa gawaan po ng delata, gawaan po ng kotse, uso na po yung tinatawag ng mga robotics. Imbis na mga tao, may mga robots na po na talagang silang kinakasangkapan para makapag-produce ng kotse, makapag-produce ng mga delata. Alam nyo po yung mga robotics, halos maghapon, tumatrabaho yan, di po ba? At nagfa-function po sila in different environment, sa anumang kalagayan. Talagang patuloy na nagfa-function, ginagawa ang kalang tungkulin. At kadalasan, di po sila nasisira. Di ba? At napakaliit po ng maintenance ng mga robots na yan. Pero ginagawa po nila ang kalang tungkulin, minsan nga without praise. At alam niyo po, hindi na po bago ang mga robotics. Ang una po na tila mga robot sa pagganap ng kalang tungkulin ay ang mga nanay. Kaya sana po, kilalanin niyo ang inyong mga nanay, mama, mami, pasalamatan niyo sila at magantihan sila ng mabuting paraan ng pamumuhay. Maging masipag kayo sa pag-aaral, pagbutihin ninyo. Maging matipid kayo sa mga gastusin. Isipin nyo na nagpapakahirap sila para maitaguyod lang tayo bilang kanilang mga anak. At alam niyo po sa second part ng awit na iyon, tungkol naman sa tatay. Yung tatay, nagiging gabay talaga sa paglaki. Isa, nagiging disiplinarya, nagiging mahigpit. Pero kung ating pong pag-aaralan, yun po ay para din sa ating kapakanan. Ang tatay po, ayon sa Biblia, dapat dumidisiplina talaga sapagkat yun po ay tanda ng kanyang pagmamahal. So huwag po nating ire-resent o huwag tayong magagalit pagka tayo dinidisiplina sapagkat yun po ay para rin sa ating ikabubuti. At yung tatay po, karaniwan, bilang mga breadwinner, sila po talaga nagdadala ng sambahayan, di po ba? Pagka may problema, sila talagang sumusolve niyan. Pag may pangangailangan, sila ang gumagawa ng paraan para maitaguyod ang pangangailangan ng kanyang pamilya. So, yung pag-appreciate po, yung pong pag-acknowledge sa kahalagahan ng pong role ng tatay. Yun po naman ang second part ng kanilang awit na mapa. At katulad po ng pagkilala sa mga nanay, sa mga mami, kaya hindi nang dapat natin gawin sa pagkilala at pagpapahalaga sa ating mga tatay. Alam niyo po, kami bilang tatay, talagang gusto natin mapabuti ang ating mga anak, magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kung maaari nga, ibigay natin lahat, di po ba? Di ba rin tayo magtiis? Hindi natin magawa ang gusto natin para sa kanang ikabubuti. At yung pong gayong kalooban, mahalagang ma-appreciate din ng mga anak. Alam niyo po, kami bilang mga tatay, you are the only people na masaya kapag kayong aming anak mas mahusay kaysa sa amin. Di ba? Kasi ang lalaki kadalasan, mataas ang pride niya, ayaw papayag na may ibang tao na mas mahusay sa kanya. Pero ang isang tatay po, alam nyo, okay na okay sa kanya pag mas mahusay sa kanya. Mas matalino kaysa sa kanya, mas madiskarte kaysa sa kanya, yung kanyang anak. Kasi anak niya yun eh. Kasi ganyan po ang damdamin ng isang tatay. Hindi ba rin siyang ma-neglect, ma-bypass, alang-alang sa kanyang anak. So sana po yung ganyang mga gawa ng ating mga magulang, ng tatay at nanay, ma-appreciate po ng mga anak.
O, makita natin yung kanilang pagtitiis, ang kanilang paghihirap, makusuklian po natin ito ng kasipagan sa maraming mga bagay, sa pagiging responsible, sa pagkakaroon ng mga wise decision. Kasi may mga kabataan talaga, di po ba? Minsan sa likbo ng damdamin, sa kawalan ng disiplina, nakakagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat, na lalong nagpapabigat sa sitwasyon ng pamilya. So sana maiwasan po yan ng mga kabataan, ng mga anak. So sa mga anak naman, hindi niyo po sasayangin ang lahat ng ginawa ng inyong mama and papa. At yung pong mapa, yung pong map na inilahad nila na dapat yung lakaran, dapat yung sundin, manatili po kayo doon. Kasi hindi sila nagsasawa sa pagpapaalaala sa atin di ba? Sa pagbibigay ng direksyon. O lagi kang mananalangin. Maging magalang ka sa mga teachers mo. Maging mabuting ang kaibigan sa iyong mga eskwela. Mag-aral kang mabuti. Pagbutihin mo yan bago huwag ka masyadong magagadget. Kung manonood ka ng TV, sana tapusin mo muna assignment mo. Maging mabuti kang kapwa-tao. At i-develop mo ang iyong relationship sa Panginoon. So more or less, yan po ang mapa na sinasabi sa atin ng ating mga magulang. Yung pinakita nila na dapat po naman nating sundan. So sa ating pagtanda, sa inyong pagtanda bilang mga anak, sana huwag niyong iwawala yung mapa o direksyong ibinigay sa inyo ng ating mga magulang. So napaka-eksakto po nito sa mga kabataang Kristiyano. Alam nyo, kapag sinunod po natin ang ating mga magulang, lagi namang nasa kalooban, para sa ating ikabubuti, di ba? Wala pong magulang na on his right mind na mag-iisip ng masama o gagawa ng masama sa anak niya. Lahat po ay pawang sa kanyang ikabubuti. So dapat natin silang sundin, igalang at respetohin. Sapagkat yun po ang unang utos na may pangako. Igalang mo yung ama at yung ina. Sapagkat yaon ang unang utos na may pangako. At alam niyo po, sabi din sa Bible, kung nais mong lumawig ang buhay mo, masumpong ka sa kapayapaan at kaligayahan, be obedient to your parents. So yun po, sa tinatalakay natin ngayon sa pamilya, sana yung maging gayon. So sa mga tatay at nanay, magpatuloy po tayo na gawin ang ating katungkulan. Humingi po tayo ng tulong sa Panginoong Diyos para mapangasiwang mabuti ang ating sambahayan at sa ating pagtatrabaho o kay pagninegosyo. Turuan po natin ang ating mga anak na ma-appreciate po nila yung ating mga ginagawang pagsisikap para kung sa gayon, masuklian naman nila ng katapatan. Masuklian po nila ng pagiging responsible sa kanilang pamumuhay sapagkat yung po ang pinakamabuting maigaganti ng anak sa kanilang mga magulang. So sa atin naman ng mga anak, sana we should delight in the Lord. Masumpungan tayo na maging masaya sa paggawa ng tama at ng mabuti. At yun po'y paraan ng pag-o-honor sa ating Panginoon at pag-o-honor sa ating mga magulang. So yun po So sana yung mensahe po ng awit na yaon na tinalakay po natin ngayon, ito po ang ating magawa sa buhay na ito. Lalo na po sa mga anak, sa mga kabataan. Alam niyo po, sila rin yung kumanta ng awit na gento. Di ba? Yung gustong-gustong isayaw naman ng mga kabataan. Maging iba't ibang mga nasyonalidad, sinasayaw po yung gento. Pero hindi ko po tatalakayin yung gento kasi hindi ko maintindihan yung meaning nun Ang mahalaga, ito pong mapa. Pag-appreciate sa ating mga magulang. So sa huli, mga tagapakinig, sa mga magulang, sa mga anak na nakikinig dyan, maging sa mga apo, sana itong ating magawa sa ating pamumuhay. So sa huli, patuloy ko pong sinasabi, we must rejoice always. Maraming problema, maraming alalahanin. Pataas ang gasolina, ang bigas, presyo ng bigas, maging kamatis, napakamahal na rin. Ang kaguluhan sa iba't ibang mga bansa, maging sa bansa natin, ang corruption ay sumasagana. Pero, gayunpaman, we must rejoice always. Sapagkat nandyan ang ating Panginoon na laging nakasubaybay at nakatingin sa atin. Patuloy tayong inaalalayan, patuloy tayong tinuturoan on how to cope up. Paano tayo mabubuhay na hindi po
maapektuhan ng mangyayari sa ating paligid. So we must rejoice always. Lagi po tayong mananalangin sa anumang sitwasyon ng ating pamumuhay. At higit sa lahat, sana po'y maging mapagpasalamat tayo sa anumang pinapangyari sa atin ng ating Panginoon. Kapag po gayon ang ating mindset, hindi po magiging elusive ang kapayapaan. Mapapasa atin pa rin ang kapayapaan sa kabila ng kaguluhan sa ating paligid. So sana po itong pagpala sa atin ng Panginoon, mangyari sa ating lahat at magawa nating lahat mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. At maligayang panonood po sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia dyan po sa Herona, Paniki, Moncada, San Miguel at Pura. San Clemente, napawang nasa probinsya po ng Tarlac, at sa kanila pong district servant, ang kapatid na Rorin Bernabe. Maraming salamat din po sa lahat ng kapatid na nag-share ng link ng ating broadcast. At sa lahat ng mga kaibigan naming tumatangkilik ng ating pagtatanghal, sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod na araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Ating pong pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubili ng panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, dakila ka't makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito ay pinaaabot namin ang aming pong mga pagpapasalamat kasama ng aming mga kaibigan at magulang na tumatangkilik ng programang ito ng iyong kabanal-banalan. Pinasasalamatan ka namin sa isang panibagong pinagpalang araw sa aming buhay. At ito'y napatunayan namin sa patuloy na pagbibigay mo ng direksyon, hindi lang sa amin kundi sa lahat ng aming kapwa-tao. Na kung papaanong napakahalaga ng isang mapa sa patunguhan ng buhay ng isang tao, ipinakita mo na ito ay ang sa pamamagitan po ng aming pong pamilya na ikaw mismo ang nagkaloob. Pagpapamilya na hindi dahil sa ginusto lang namin, kundi pagkakaroon ng pamilya na ayon sa iyong plano na magiging pasimula at magiging malinaw na patunguhan ng amin pong direksyon sa buhay. Patuloy mong pagpalain ang aming Elder Regem, ang amin pong General Bishop na pumapatnubay sa palatuntunang ito. Maihayag po namin, Panginoon, ang ayon po sa iyong espiritu, ayon sa iyong kalooban, upang makatiyak kami na ang paglilingkod na ito ay pakinabangan hindi lamang po sa kaligayahan ng mga nakikinig, kundi maging direksyon ng kanilang kaluluwa at makapiling namin sila sa isang panahon, paglingkuran ng lubusan ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Sa mga darating pang araw, ipagpala mo sa amin ang kalakasan, karunungan, higit sa lahat, ang iyong espiritu na sa amin ay gumabay. Ito ang aming hiling, Ama, sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat.